kapag kasi Risa, amendment yan, hindi insertion. O, pag iba, insertion yan. So how can we have a national dialogue kung ganon, di ba? So palpal si Risa Hontiveros ni Senator Alan Peter Cayetano. Naku po, Manang Risa, parang naramdaman natin na medyo hindi ka talaga saktong-sakto sa luto para maging president sa 2028. Ramdam ng mga netizen na itong si Risa Hontiveros o di kaya si Raffy Tulfo ang magiging manok ni BBM. Sabi ng iba, baka si John Vic Remulla kasi ginawang ombudsman si Boying Remulla. Pero speaking of pahiya si Risa Hontiveros, pahiya ang majority black sa Senado, ito yung sinabi ni Senator Peter Alan Cayetano. Dapat natin ding i-analyze ba? Tama ba ito ni Senator Peter Alan Cayetano? Ito hindi tayo magkakaintindihan ngayon. Pag-grupo nila ang naglagay, insertion yon. Pag-grupo ninyo, amendment yun. Ay, oo nga, no? Pag-grupo nila, minority black, insertion. Pero pag-grupo nila Risa, amendments. Ano ba talaga? So, bakit kapag si Risa, amendment yan? Hindi insertion. Pag iba, insertion yan. How can we have a national dialogue kung ganon? Ay, tama naman si Alan Peter Cayetano, parang pinapaboran ng gobyernong ito si Risa Hontiveros. Alak, ramdam nyo ba? Mga DDS na love ni BBM si Risa. Ay, baka love ni Madam FL si Risa Hontiveros. Parang baka nakikita ni Risa ba, ito si Risa ang pwedeng katunggali ni Sara, ay kakompetensya ni Sara sa presidential 2028. Kasi madaming gustong kakaping, Unipink na pala, Unipink, nalimutan ko, Unipink pala ngayon, no? Well, pasensya Risa, nasira yung pagkatao mo dahil kaya Katunying, kasi binulgar ni Katunying ang dapat malaman ng sabay ng Pilipino. Well, before that, panoorin natin si Senator Peter Alan Cayetano sa pagsupalpal niya kay Risa Hontiveros. Pag si Risa, amendments. Pag iba, insertions. Tingnan natin. Put it another way, kung walang problema sa flood control, kung walang naging corruption, tapos lumabas ang listahan ng bawat senador, hindi ka naglagay sa flood control, hindi ba mali yun? Sipin mo, kung may mga lugar sa Pilipinas, sobrang bahay, hindi ka naglabi na lagyan yon. O pero ngayon, walang umaamin sa flood control kasi nga may corruption doon. Pero hindi natin mahati kung sinong naglagay na wala namang corruption kasi amendment yon, sinong insertion na ayaw lang amiti insertion kasi mali yung salita, at sino talaga yung may kasama sa sindikato na pinagkakitaan lahat ito. Kaya gumulo. So now, having said that, when you say we're not satisfied, it's not the whole fault of the chairman. Isa din lang siya sa iba. 'Di ba? So as I said, 'di ba, maraming na-expose, maraming magandang nangyari under the chairmanship of Senator Lacson. And if this was 10 years ago, 15 years ago, I don't think aabot sa mag-iisip siya mag-resign. Pero iba sitwasyon ngayon eh. Iba din ang mga iba't ibang grupo. So having said that, either wag na siya mag-resign at mag-usap-usap sa direksyon, or kung sino man yung papalit, mag-usap din sa direksyon. And yung usapan sa direksyon should be public and transparent, and walang usapan na takipan ng kahit sino man. Pero hindi rin naman pwedeng parang pagbabanggitin medyo grupo na to, go ahead. Pag etong grupo na to, wag mo nang banggitin. Pag siya naglagay, amendment yan ha. Pag ako naglagay, insertion yon. Hindi tayo magkakaintindihan pagka ganon. Di ba? Pag Malacanang ang nag-release dahil siya, unprogram. Ano yon? Insertion, amendment. O hindi natin masagot. Kasi nga, we cannot debate and we cannot discuss unless we define the terms. Tapos, hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. Bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon. Pag grupo nyo, amendment yon. Diba? So, sabi ko nga, nung bata ako, tinanong ko sa yaya ko, Yaya, bakit pagka nagkakasakit ako, sabi mo, hika? Bakit sa mga kaklase ko sa high school, asthma daw? Sabi nung yaya ko, kasi mayaman yung mga kaklase mo. Pag mahirap, hika yan. Pag mayaman, asthma yan. So, bakit kapag kasi Risa, amendment yan, hindi insertion. Pag iba,
insertion yan. So how can we have a national dialogue kung ganon, di ba? Pero, alam nyo kabibig, huli talaga sa bibig ni Risa ang pagsisinungaling. Nahuli ni Katunying ang pagsisinungaling ni Risa Hontiveros. Paano? Every now and then, may mga pa-interview sila. Oo, kung ano-ano mga sinasabi nila. Back to you, Risa Hontiveros. Watch this video. Itong pagbunyag ni Katunying sa pagkasinungaling ni Risa Hontiveros. Kung si Katunying, sabi ng mga kakamping at dilawan na fake news si Katunying, binayaran si Katunying. How do you explain this? Watch this video. Basahin ko lang po uli yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros. Ang sabi po niya, wala po akong BICAM insertions. Wala sa unprogrammed funds. Period. Masyado kang nagiging technical doon, Senator Risa. Alam mo naman natin na yung pinagtibay ng buong BICAM, kasama po doon yung mga insertion ninyo mula pa sa committee hearing. Do not mislead us, Senator. Alam naman natin na lahat ng ginawa ninyo sa floor mula sa committee, pagka hindi inalis doon sa BICAM, ibig sabihin, that will constitute the BICAM report. That will become part and parcel of the BICAM report. Wala sa unprogrammed funds. Sino ba nagsabing meron kayo sa unprogrammed funds? Babasahin ko yung buo na pahayag ni Senator Risa Hontiveros kasi meron po siyang binanggit dun sa bandang dulo. Sabi niya, babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Sino po ba dyan sa may insertion na yan ang nakapagpasok ng kanilang insertion o amendment na hindi dumaan sa tamang proseso? Meron po ba kayong maituturo? Sino po ba sa mga senador na parte ng 19th Congress na nakapag-insert na ang kanilang insertion ay hindi inaprubahan ng Senado? Wag pong ganon. Lahat naman po ng insertion na yan dumaan sa proseso. Lahat ng amendment ninyo dumaan sa proseso. At lahat ng amendment ninyo kaya naging parte ng General Appropriations Act sapagkat inaprubahan po ng Senado. Kaya it's not the issue. The issue here is whether or not you have insertions. Meron. Hindi po kami fake news. Ipinakita po namin ang buo. Wala po kami sinabing ang insertion nyo illegal na ninyong isiningit. Wala pong nagsabi na ang insertion niyo hindi dumaan sa tamang proseso. Wala rin po nagsabi na meron po kayong insertion na nasa unprogrammed appropriation o UA. Wala po, Senator. Ang issue lang po dito, meron po ba kayong amendment or insertion? Meron. So ito yung mga komento ng ating mga netizen. Ang hilig magsalita ng taong bayan, virus talaga yan. Question, meron ba talagang magnanakaw na aamin nga magnanakaw siya? Oo. Kasumpa-sumpa ang ginawa sa contribution namin sa PhilHealth ni Honti. Lalo kami mga senior citizen. Ay, totoo pa to? Pare-parehas. Kunwari malinis, ang dumi-dumi pala. May pangarap pa yan na maging presidente si Risa Hontiveros para pang big time agad kasama si Trillanes. Pero maganda naman ang tandem ni Risa at Trillanes, di ba? Kayo talaga. Ito pa, di ba po kung magsalita napakalinis sinuhusgahan yung 125 million ni Sara. Siya pala yung mas matindi, billion, grabe ang pagnanakaw niya. Hoy, wala pa namang pruweba. Wala pa namang investigasyon na talagang may something kay Senator Risa Hontiveros. Kayo talaga, pati kay VP Sara, investigasyon pa Wala pa nga resulta. Pero ang COA sabi na malinis. Malinis ang paggamit ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Ano ngayon isasagot mo sa sinabi ni Katunying na hindi fake news yung sa kanya, Risa?